Kailangan daw i-reject itong mapanganib, counterproductive at labag sa saligang batas. What's up mga tol? Welcome again sa Active Field TV. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ayaw mo kalimutan mag-subscribe para like ang updated sa lahat ng mga video na i-upload natin. Iminumungkahi. Kailangan daw i-reject itong mapanganib, counterproductive at labag sa saligang batas na Anti-Terrorism Act of 2020. At sabi niya, ba kailangan gumawa tayo ng People's Initiative to end the terror? Ibig sabihin, yung tao na papawalang bisa yung batas. Kasi pwede, sa saligang batas, pwede. Kailangan lang naman daw 6.3 million signatories. Yun daw ang bilang ng boto ng abogado Jokno. Sus Maria Josep, itong si John Nery. Ang hilig mo kasi rin mag-abogado, hindi ka naman abogado. Nag-abu-abogaduhan ka. Alam po ninyo, yung counter o yung Anti-Terrorism Act. Yun ay pinag-usapan ng 3 taon dyan sa Kongreso, sa Senado, sa committee hearing dyan sa House of Reps. Sinuyod po nila yan. Pinag-aralan nila. At sila bilang mga kinatawan, iyon ang kanilang tungkulin. Kaya, hindi na kailangan na mag-People's Initiative ka rito. Unang-una, yung sinasabi mong dangerous, mapanganib, ang batas na ito, hindi, ikaw ang mapanganib, John Nery, sa iyong mga kasinungalingan. Mapanganib ka sapagkat baka mapaniwala mo yung nagbabasa sa sinusulat mo. Hindi rin counterproductive, ikaw rin yun. Sa halip na maging productive ka, kinokontra mo. At yun naman sinasabi mong labag sa saligang batas. Hindi ka naman abogado, wala kang karapatan. Mag-aral ka muna. Sabi nga niya si Chris, aral ka muna. Masyado kang siniswerte. Para alam mo kung ano sinasabi mo. So, yung pong anti-terrorism law, pinag-aralan nila talaga yan. Unang-una, tiningnan nila yung mga security laws against terrorism sa mga malalaking bansa. Tiningnan din nila kung ano ang epekto. And then, in-incorporate nila. Tapos, nagkaroon sila ng mga deliberations. Diyan sa Senado. O hindi ba? O ngayon, buti na alala ko na naman yung mga senador. Sasama na naman ang loob ninyo sa akin. Pero, hindi ba? Nag-deliberate kayo. Pinag-aralan nyo. O ang tanong ko sa inyo, nasaan ba yung mga listahan ng mga senador na ito? Nakakalimutan natin ang mga pangalan para tawagan natin ang kanilang pansin. Sa Senado po, 24 ang mga senador. 2 lang ang kumontra. Itong si Senador Ontiveros, senadora, at si Senador Kiko Pangilinan. Okay? Madalit sabi, the rest, sign, pabor. Sino-sino ba itong mga pangalan ng pabor na ito? Of course, ang nangunguna dyan ay si Tito Soto, ang ating Senate President. Ang principal author ay si Senador Lacson. So sila, kung baga dumalentera dun sa mga kumukontra. Sila mga una kong narinig na nagtatanggol. And then,
Ang narinig kong nga nagtanggol pa ay si Senador Bongo, Senador Francis Tolentino, at si Senador Ronald De La Rosa. O, hindi man tanong natin isang araw, kaya natin tinex si Senate President Tito Soto. Bakit naman nananahimik yung mga pumirma at nag-aproba? Sa panahon ng panukalang batas pa lang yun, ang daming bumabanat, lalong-lalong na yung dalawa, hindi sila umiimik. Mga abogado naman mga ito, ang iba, bangangalanan natin. Kagaya halimbawa ni yung brad nating si Senador Sani Angara. Senador Sani, why are you so quiet? Sino pang kaibigan natin? Si Nancy Binay, I don't know kung meron siyang binanggit. Pero wala akong narinig na pinagtanggol niya. Isa pang abogada, sis pa natin to. Si Senator Pia Cayetano, tahimik din. Yes naman ang boto niya. Si Win Gatchalian, wala pa ako narinig. Senador Lapid, quiet din. Ito si Amy Marcos, tahimik din. Umoto naman. Ewan ko si Senador Manny, parang may narinig akong, I'm not now sure kung nagtanggol siya o tumahimik din siya. Itong si Grace po, wala, hindi ko rin narinig yung yes niya. At yung pagtatanggol. Si Senador Bong Revilla, umuo din, pero hindi ko rin narinig ang tinig niya. Joel Villanueva, ganun din. Nag-yes din. Si Cynthia Villar, nag-yes din. Why are you so quiet in defending that bill when it was being attacked by critics and by your own colleagues? Ngayong batas na, this is your time to defend it. After all, pinirmahan na. Pero wala pa rin ako naririnig. Punta natin to si, kagalit sa akin itong brand natin, kabats ko pa naman to. Ito si Frank Drilon. Senador Frank, ikaw naman kahusay mong mag-criticize. At kahusay mong magkomentaryo pag ikaw ay mali. Bakit? Hindi ba yung huling komentaryo mo? Tungkol dun sa Bayanihan Act, sabi mo, hindi na pwedeng manghuli. Hindi na po pwedeng mang-aresto kasi wala na yung Bayanihan Act. O hindi ba? Kaya kita nabansagan, ikaw naman, forgetful senator ka naman. Nakalimutan mo na may mga batas tayo umiiral. Nakalimutan mo may ordinansa on curfew. Kalimutan mong may ordinansa tungkol sa paghingi ng permit. Pag may demonstrasyon ka, may rally, pag hindi mo sinunod, siyempre, lalabag ka, pwede kang arestuin. Nakalimutan mo yung executive order creating the IATF na pwede, even under that executive order, pwede kang huliin na pag nilabag mo yung mga resolution on safety protocols. Nakakita ka ng mapupuna, mali pa, bumanat ka. Ngayon na pagkakataon mo ipagtanggol itong pinirmahan mo. Frank Drilon, senador. Ba't naman nananahimik ka? Mas tahimik ka pa sa sementeryo Ikaw ang inaasahan ko. Bilib ako sa iyo Top-notcher, kritiko, sinuyod. In fact, I was even telling people using you. I said, makakalusot ba yung kay Frank? Kung yan ay unconstitutional, nasilip na yan ni Frank Drilon. Kita mo, ginagamit pa kita. Yung pala yung mananahimik ka lang. Magsalita ka. Ano man kinakatakot nyo? Dahil ang iba sa inyo ay for re-election. Tatakot kayo, akala nyo, yung mga kumukontra, ubod ng dami. As if, tatamaan kayo pagdating sa halalan. Hindi po pwede. Unang-una,
Iilan lang naman talaga yan. Maingay lang sila na na-overwhelm kayo kasi in-overwhelm kayo ng kaingayan nila na parang, sabi ko, para mga plangganang nasa likod ng kotse pag umaandar. Ay, ingay. Pero ilan lang naman yun. Baka isang planggana lang yun. But I think it's your duty, since kayo yung mga nag-deliberate nito, at kayo naman ang sumuyod nito, pinag-aralan nyo. So you have the legal wherewithals, even if you're not a lawyer, kasi diniscuss nyo eh. Pwede nyo kagad ipagtanggol pag sinabi, oh, yan section 29, bakit yan nagbibigay? Alam nyo namang hindi totoo yun. Hindi nyo pinagtanggol. Sasabihin, oh, ayan, ako, arresto yung sige to. Alam nyo rin hindi totoo yun. Bakit? Takot kayo na mabash. Abe, kasama yan. O, hindi ba sabi ni Presidente kagabi? Kasama lahat yan eh. Kaya siya, sabi niya, hindi ako nagbabasa ng mga hindi magaganda sa aking. Bakit mo nga naman babasahin pa? Pareho lang kami nun. Kaya yung pag tinatanong ko sa interview, how do you respond, Sec Panelo, to bashers? I don't know about them. Why not? Because I don't read them. Firstly, I don't know even how to read, to access myself sa internet. Pangalawa, wala akong interest na basahin. Tawag ko nga sa kanya noon, Ate Azon. Kaya sabi ni Linggoy Alcuaz, alam mo ba, Sal, pag nag-aalmusal kami ni Presidente Cory, ang unang tanong sa akin, ano na naman ang sinabi ng kumpare mo? Kasi kumpare ko yun. Yung pala nakikinig pala siya. Kaya, huwag na ho nating isama yung mga nakaraan sapagkat wala yun. Iba ho ang sitwasyon ngayon. Iba ang panahon ngayon. Si Presidente, isa lamang po ang panuntunan. Ibahin yung Presidente ito. He has only one and only one na basis. Ano po yun? Under the Constitution, the government's primary function or primary duty is to, 1, serve the people. Number 2, protect the people. So yung pong pagsisilbi at pagbibigay ng proteksyon, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno. Sino ba ang namumuno ng gobyerno? Si Presidente Duterte. So, by parity of reasoning, siya yun. Yun ang kanyang tungkulin primarily. Kaya lahat ng ginagawa niya, palagi na lang doon. Pagsisilbi at pagpuproteksyon. Sabi niya kagabi, sa totoo lang, ayoko nito. Ano ba kayo? Ako ang ayaw nito. Gusto kong buksan ang ekonomiya. Pero ayaw kong isugal ang buhay ng mga kababayan namin. Kaya hinahinay na lang tayo. Hinahinay muna tayo. Hindi ko gagayahin yung mga ginagawa sa Amerika, sa Brazil, nagbubukas na sila ng kung ano-anong binuksan na nila doon. O kaya biglang nag-spike. Ayun ang kaibahan ni Presidente. Puntahan pa natin. Sino pa ito? Yung isang kaibigan na, ba sinasabi ni Carlos Zarate? We call on all freedom-loving Filipinos to be very vigilant because darker days are ahead. Darker days are ahead. Kung ano ba? Vigilant, tama. Against the terrorist. Hindi against the government. Kasi yung gobyerno ay naninilbihan para sa kagaya mo, Congressman Zarate. Alam mo yan. You know better. You know this president. Taga Davao ka eh. Mas kilala mo nga ito. Mabuti nga, mabait si Presidente. Hindi na tinutuloy yung mga alam niya tungkol sa'yo. Naman. Kailangan. Let's go beyond our political partisanship. Tingnan natin.
Pag tama, okay lang yan. Pero kung binabago ninyo, may problema tayo. Binabago niyo yung mga kalakaran, binabago niyo yung mga paliwanag. O ano naman sinasabi nitong tagapagsalita raw siya ng anak bayan? We are prepared. O di lalo na kami. Ano pa? We will continue to fight against Duterte's legalized martial law. Ayan ano naman, mga legalized martial law pinagsasabi mo. We will not go gently into the night. Ako ha. Ang pamalan will always go roughshod against people who will plant the seeds of violence in this country. Yan. Tandaan niyo yan. Talagang lalabanan kayo, lalo na sa panahon ng pangulungan ni Presidente Duterte. Dahil ito, hindi lamang ito matapang, ito'y iniisip niya talaga yung kalusugan at kaligtasan ng bayan. O ito naman, sino naman to? Karapatan Secretary General. His time is running short. Si Presidente. Talagang running short kasi 2 taon na lang. And opposition to the fascist rule is growing stronger by the day. Ha? It's growing stronger na pinagsasabi mo. Kayo-kayo rin yan eh. Tingnan niyo yung listahan ng mga kumukontra. The same people, the same usual suspects. Meron pa ngang isa eh. Sino ba itong batang-batang nag-iiyak minsan tungkol sa environment? Sumama na rin. Si Turnberg, yung bata. Sumama rin siya. Pati yung isa pa, may singer pa nga eh. Sumama na pati yung mga dito sa atin, like si Leia Salonga. Kayo naman magbasa nga. Bago kasi kayo pumasok sa isang bagay, pag-aralan niyo muna. Gumaya kayo kay Lucy Torres Gomez, nagbasa, nag-research. Hindi ngayon, marunong siyang magsalita, ipagtanggol yung kanyang nabasa. Yun ang gagayahin natin. Anyway, mukhang inaabot na naman tayo ng oras. Gaya po ng palagi nating panawagan, pakiusap po sa inyo, the failure and the success of our fight against coronavirus will solely depend on us. Tayo lang ho ang makakasira nito. Tayo makakahinto ng pagkalat simply because tayo ang may dala ng carrier. Tayo ang carrier. Kaya pakinggan po natin ang sinasabi ni Presidente. Stay at home kung hindi man essential sa pupunta natin. Tayo po ay mag-face mask and hindi lang maglagay rin ng face shield, maglagay din ng goggles kung walang face shield. And pag nasa labas kayo, observe 6 feet physical distancing. And ang pinakamahalaga rin, keep on washing your hands. 20 seconds washing. Maniwala kayo. Pag ginagawa natin lahat yan, pwede tayo bumalik sa normal eh. Yun lang naman ang kailangan natin eh. Kung hindi matatapos tayo. Palagi tayong ganun. Anyway, ito po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli nating pagkikita sa Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador.